ka-mechanic, ngayon po ay gagawin ko ang motor na yan. Ayan po. Gagawin ko po siya kasi utos po ni tatay na linisin ko daw po ito. Wait lang po. So mga ka-mechanic, ayan po ang gagawin kong motor. Ito po. Tapos ayan po yung carburetor. Bali dito na lang po ako magagawa sa bahay kasi po marami rin pong gawa sa shop. Kaya dito na lang po ako sa gawaan po namin dito sa bahay. Kukunin ko na po yung mga gamit sa shop para maumpisahan ko na rin pong gawin ito. So, ayun po, nakuha ko na po yung mga tools na gagamitin ko. Ang una ko pong tatanggalin ay ang pairings po. Pagkatanggal po ng pairings ay sunod ko na pong tatanggalin ang karburador. Pagkatanggal ko po nito sa motor ay aking lilinisin naman na po ito. Makikita rin po natin na yung gas po ay may halo pong tubig. Nililinis ko muna po dyan ang labas para po pag binuksan na po natin yung carburetor ay hindi na po pupunta sa loob yung dumi. Pagkatapos ko naman pong linisan ang labas mga ka-mechanic ay sunod ko naman pong bubuksan na ito. Pagkabukas naman po nito ay sinunod ko naman pong tanggalin ang floater. Sinunod ko pong tanggalin ang jettings. Pagkatanggal po nito ay nilinis ko na po ang karburador. Nilinisan ko na rin po ang floater at kung sa mga wala pong panghangin o yung malakas na hangin po para po sa jettings ay pwede po kayong gumamit ng manipis na wire na kasya po dito para po malinis yung loob nito. Pagkatapos ko po itong malinisan lahat ay ibabalik ko naman na po ulit. Pasensya na po ulit na hindi na naman po nahagip ng camera yung ginagawa ko. Hindi ko na naman po kasi napansin. Pero kinakabit ko na lang naman po dyan yung jettings. Pagkatapos ko pong ikabit ang jettings, ay susunod ko naman na po ang floater.
Nang matapos ko na po iyong gawin, ay susunod ko naman po na ikakabit na po ang karburador sa motor. Kinakabit ko na po ang mga hose. Sunod ko naman pong kinakabit dyan ay ang on-off ng gas. Pagkatapos ko po itong makabit, ay susunod ko naman po ang throttle. Nang maikabit ko na po ang throttle, ay sinunod ko naman pong ikabit ang mga tornilyo nito. Nang makabit ko na po ang karburador, ay sinunod ko naman na pong ikabit na ang fairings. Diyan po ay papaandarin ko na po sana. Kaso po ay wala po siyang supply ng kuryente, kaya po tinawag ko na din po agad si tatay. Diyan po ay chinecheck na ni tatay kung may kuryente po ba talaga to. Tapos po yung sa carburetor ay okay naman daw po. Kaso wala lang daw po talagang supply ng kuryente. Diyan po ay kaya po namin binuksan yan para i-check po ang CDI. Diyan po ay wala pong problema ang CDI, kaya po hanapin pa po namin ni tatay kung saan po ang sira nito. Hindi po namin natapos ni tatay ang ginagawa ko kasi marami rin pong gawa sa shop. Sa next vlog na po namin ipapakita ni tatay ang paggawa nun. Yun lang po.